Kini si Kuya Nelo, and he's been here in New Zealand for more than 10 years. Karon, nahimo na siyang usa ka contract manager. Ug today, let's focus on some tips and their routine during the dry off season. During late autumn, ina-dry off ang mga baka. Meaning, i-stop na ang pagmilking sa ilaha until manganak na pud sila from August to November. Kung nga nung ginamilkingan mo ni karon last? Kini siya, mo nang naulahin siya. Ba ni siya ma-dry off nga sa duha ka adlaw niagi. Kaya na mastitis. So, on process pa na siya sa treatment. See? Unsa may tabo ko kung imo na siyang i-dry off nga nasa mastitis. The worst happen of kung i-dry off na to na siyang mastitis, kini siya nga area maghubag or maswil, then later on it will gonna burst and this water will be useless, or it can kill the cow, or other way First, cold cows. okay. Last 2 days treatment, hopefully she will be fine. 1 month ni mo dire sa kuan. Yes. Ayos. Wala itog now? He's still training, so that's really good for him. Ikaw kayo. So isa ra pod ka quarter call. Good. Since dili na milkingan ang mga baka, ina-secure na lang ilahang pagkaon. Nauga dati, ang standard akong paso dito kung anapon. Dire mo ani ang baka karon call. O, kato kong ipang dry nga nauna. Pila ni sila ka kuan call? Adlaw magstay sa grass before sila madto sa crops. Target na ko, ibutang ni sila sa cross by 10th of June. And the rest will be in the herd home by 15th of June. Ay, It's depend on the weather though. So kung ang weather maging bansi. worse, be early. Itong bansi sa tabi, pasa ba? Kadali ra day sila magstay sa crops ay call. Dili sa ang craft band pasabot mo magsukan sa ako magsugod pa kan sa crafts. Oh, doon kini oh. Ay Eh. before sila mo sulod sa herd home, ibalhin sa dito sa crops then ay mo sulod ni kagabi nga na unsa may Ang sit up ani in the night time sa herd home. Pagka around 11 around 10 o'clock in the morning, i-move na mo diri sa crops. Then 3 o'clock back to the herd home. Bali magpid-out ako o kuan silage sa herd home gapon, morning and afternoon. So para na sa mga cows, ang arto sa pada kung isa permiti sa crops. Ato mga replacement no. Oh, 24/7. So ang the rest na may pag-racing na 80 cows i-sinam for grazing. Unsa ka importante ang pag-dry cows sa mga baka? Ang
importante sa pag-dry cow sa mga baka, especially sa labi na sa panahon sa panahon nga lapok, which is prone sila sa serial infection. Labi na sa panahon na nakay na sila, diyan ang pinaka prone sila na magka-mastitis or after mga anak sila. So, in short ko, ang kining pag-dry cow sa mga baka, preparation mo sa ilahang next lactation period. Oh. Yeah, kung kisa to mga cell count po, matreat po. At the same time, prevention actually. Number one is prevention to sa Penisla for mastitis or sabay tawag na to ni. Kalimot ko sa mga term. Gamay raman din mo dito dito, no? Asa? Ang baka ba, gamay raman Oh, dayo. gamay rin, 45. 45 rin ako po. Battery level is low. Aircraft will return to the home point in Grabing problema ni nga padak ba? Ano man? Kuan. Grass crab. Klaro kayo? Ano po na yung problema? Ginanglan ni sprayan o insecticide. Hoy! Grass problem. Poka! Poka! Pila ka hektarya ni mo adiri ko? 170. 70 hectares. Ang baka? 390. Winter na mo 400. Peak milking is range from 390 to 395. Hopefully, depende sa later on sa mortality or nice sleep. Talbing. Tama na, bisan pag naka-dry na mo, na-dry cow, kini mga baka na-dry up na, gina-monitor gahapon nato na ang ilang adder kay namin gatapo yung tanaw nimo kung tanaw nimo nga dili bitaw floppy para sana di ba mga floppy sila no. Tanaw nimo sila nga nay murag nag-sulin or murag ubag siya at may potential nga either mastitis siya. Katang isa ko no. Kanang naisa da nga naiwalo nila diri nga gibutang namo nga mas late sila o 4 days. So medyo napay gatas katong kita nimo. Oo, kato. So Pero tanaw nimo medyo di ba floppy siya daw, ba? Kontra sa kung mastitis gyud tanaw nimo nga pro kapayas nga nabagtok. Ya bisan pa mo nay bisan pag nana sila sa craft zone o sa herd home. Mo ka po na monitor nimo all the time nga tan-awon nimo sila ang ilahang other condition kung naba sila nakamastitis ba sila. Kaya dahil mas early nimo sila ma-cut up, mas early nimo sa matambalan, mas high chances nila ang cure ang kuan ba? Ma-cure ang ilahang ang mastitis. sa herd home nila. Kani Gol, mas tulad jud tanan baka ni Gol. 170 maximum. So among ibutang na is only 160. so sa ato pa Gol, di ba 300 ka pen yung baka? 400. So unsa may kuno na Gol, alternate sila? Dili ang 90 i-grazing. So 170 air. Then ang R3 ito sa Picas Farm. Kaya duha man ni ka farm din no? Ito sa Picas Farm ang R3. So ang among R2 stay sa crops. Kusara magikuan sa dairy actually. Sa dairy farming kung manarbaho ta, i-avoid lang nimo ng tulo ka C. Sama ng tulo kasi. Complain, criticize o pair.
Compare. Okay. Complain, compare, and criticize. So, Or, primero, compare ka. Mag-istorya mo sa amigo, magkita mo. Compare rin yung trabaho. O sayon ra kay dito sila habay. Sayon ra nga, dili man ngani man nato. Then, pabot na, complain ka. Ngani yung dapat, ito kay dito sa amigo, ano yung complain. I-criticize din mo. Wait is, dili ka na makapokus sa imuhang kagalingon. Kaya i-compare naman mo imong kagalingon sa uban. Nya, i-criticize na nimo ang system. Diba? Kung which is, kung mag-focus ka lang sa imuhang gitawag pathway nga tanaw nimo katong wa may problema sa kuan, mangminaw ka lang kung nay gusto nimo i-apply. Bali dapat spans ka ba? Nga kabalo ka po mo kabalo po ka mo Filter. Kay dili man tanan nga applicable sa tanan kay ang farming is governed by governed by environment, governed by weather. So, external factors. Kaya dili man pareha sa office nga rain or shine. Nara ka sa sulod, wala kay problema. Pero sa farming, governed by weather. Kaya, ang production nimo, ang profitability, apektuhan. Depende na sa imuhang target to be. As a worker pod nga ikaw, dapat kung worker ka, kabalo ka sa goal sa imuhang sa farm owner, sa farm manager, kay arong parihara mo goal bitaw. Dili kay imong goal lahi pud yang goal. Dili mo makaga sa work as a team. Ano na importante diya nga kung pangutana ka usab na goal nato sa farm. Unsay goal nato as karon na season or personally. Most of the farms there is in New Zealand dry off na by late autumn. So around second to the last week of May. Preparation na siya for the next lactation period. So the usual routine lang jud sa dry off season is feeding cows, repairing broken fences and facilities, cleaning calf pens and other field works. Mausad ni ang time nga makarelax o makalaag og dugay-dugay ang mga farmers and makauli sa ilang hometown. Finally, don't forget to ask yourself kung unsay imong goal ug inyong goal before mag-start imong life journey ug inyong season. Watching and don't forget to follow and subscribe. See you on to the next one.